Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Sa lahat po ng mga nandito po ngayon, please welcome po kayo sa channel po natin. Dito po actually pinag-uusapan po natin ang iba't ibang klase po ng spiritual. And sa ngayon po is May 27, 2026, pang-pitong tawas po natin and panahon po ngayon is Libra. Nasa Libra po tayo ngayon. And gusto ko lang i-remind po sa inyo na hindi po lahat ng Libra po may sakit para po ito sa mga tao po na isinilang noon pero meron po silang nararamdaman and gusto po nilang malaman kung ano po talaga ang nangyari sa kanila. And gusto ko rin pong ipaalam po sa inyo guys po na mga Libra na actually meron na po akong uploaded po sa tawas po sa inyo, no. So, pwede po niyo yung tingnan kung kahit papaano po magkakaroon po kayo ng idea kung ano po nangyari po sa inyo. And so be with me Libra, no. So, sa said no sa lahat po ng nandito po sa atin pagdating po sa tawas, meron po tayong tinatawag po nating dasal, no. And be with me, kahit hindi ka man po Katoliko, ito po yung ginagawa po natin para po sa ating karamdaman. So, please be with me. Nasa Nasa akin po sana kayo lahat, no, pay attention po and ibigay po ninyo ang inyong sarili po sa Ama. Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, nagsusumamo po ako sa inyo. Maraming salamat din po sa mga biyaya na binigay ninyo. Pagbigyan mo po ako ngayon. Nawa po ang Libra, ilayo mo po sa lahat po ng masasamang elemento, lahat po ng kanilang hinaing at sa kanilang pamilya. Nawa po ibigay mo sa kanila ang iyong blessing. Basbasan mo rin po itong mga pangalan na to na nagbibigay po sa amin ng lakas against po sa lahat po ng mga masasamang espiritu. Cristatem Hisum Christi Pater Salvame, Cristatem Hisum Christo Pater Salvame, Cristatem Hisum Christo Pater Salvame, Cristatem Hisum Christo Pater Salvame, Pater Nundium Christum Solome, Cristatem Christum Igosum, Jesus Nazareno, Redilius Hosdom Tristum Dipulnos Otrostrum Ominit Salvame, Salvame Salvi Igosum, Rebeltal Estastaris Maluas Igosum. Okay. Libra, kumusta na po kayo, no? Yung mga Libra, actually, ipinanak mula nung September 23 hanggang October 22. And siguro napansin po ninyo itong card ko para po ito sa lahat po na may sakit. Ito po ang ginagamit ko kapag ako po yung nagtatawas. Ang gagawin po natin dito is kukuha po ako ng siyam and then alamin po natin yung tunay na kasalukuyan po nangyari po ng Libra. And then, pwede po nating tingnan po ang kanilang nakaraan kung bakit po sila nagkaroon ng ganitong klaseng karamdaman and probably in the future po, no? So, abangan po ninyo guys. Libra and September 23 hanggang October 22. Mga isang buwan po, no? Isang buwan po ng Libra. 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 Okay, Libra. Libra, ano nangyari po sa Libra ngayon? So, I got 3. Ito po yung past. Ito po yung sa ngayon. And ito po yung for tomorrow. But then, again, kumuha muna tayo ng siyam. And then siyam po later. So, kung makikita po ninyo guys, no, sa harapan po ninyo, actually, ang siyam po na card. And ang siyam na card is symbolized po siya as a 9 grid or lahat po ng numero po is nandito from 1 to 9. And ang pinaka-zero po nito is actually ito pong pinakagitna or pinaka-esensya po. Kumbaga sa akin, pinakaulam po nito sa atin, no? Kung halimbawa we have dinner, then ito mga nandito lang po is like is a side dish and ang pinaka main ingredients po natin is ito pong sa gitna. Tingnan po natin kung bakit po siya nagkakaroon sa pamagitan po ng kanyang isip and ito po yung tinatawag po niya na subconscious mind and itong apat po na to, no, na siya pong symbolize po as in sa labas po or sabihin po natin na hindi po niya sakop to. Ito po yung pinaka-psyche po ng isang Libra ngayon, no. Ngayon guys, no, kung mapapansin po ninyo, hindi po masyadong mapula po ang ating card. Although masasabi ko ditong negative, pero hindi po siya sa lahat po ng pagkakataon. And ngayon guys, no, ang pinaka main ingredient po natin is the stag. The stag is number 8, no. Ang number 8 is about sacrifice, no. About po doon sa tinatawag po nating hustisya. Pero more on ang mapapansin ko dito sa stag is like actually kung ano man po ang nangyayari sa iyo ngayon Libra,
kinakayanan mo lang po lahat 'no. Kumbaga sa akin, you stand firm kung nasaan ka po ngayon 'no. Hindi ka po umaatras, 'di ka rin po lumalaban, just on guard 'no, just on guard ka lang po 'no. So, ang pinaka-ano po ng iniisip po ng Libra ngayon is like, ang unang-una is yung tinatawag po nating mga gastusin. Mga gastusin, nandiyan na po yung parang hindi ka po makakagalaw, nandiyan na po yung parang kulang ka sa pagkain, kulang ka po sa ano, gastos dito, gastos doon 'no. So, actually it's a pera po na nawawaldas 'no. Ngayon, ang Seven of Arrow actually is symbol as an insecurity. Puwedeng sabihin po natin dito na para kang nakakulong ngayon Libra 'no, na at hindi ka po makakagalaw 'no sa puro ka sa na obligasyon, puro ka sa na pamilya, puro ka obligasyon, puro ka ano kung ano po ang ginagawa mo sa ngayon. So, either way ayaw mong gumalaw 'no, either way parang masakit po lahat po ng kasukasuan mo 'no. Ito ang iniisip ngayon po ng Libra. Ngayon, ang pinakaano po dito is yung tinatawag po niyang subconscious. Ito yung conscious, ito yung subconscious 'no. Ang conscious po niya is about po parang 'di po siya makakagalaw. And ang subconscious po niya is tinatawag po natin na the moon or sabihin po natin na illusion. So, pwedeng sabihin po natin na ang illusion kasi is ang subconscious mind kasi natin, matatawag po talaga po siyang isang buwan. Hindi po nakikita natin kung ano yung tunay, kung ano-ano, unless may magsasabi po na ibang tao because the other person can see through you. No, and, I don't know pero sa mga tao po na aware, alam na alam po nila kung anong tinatawag po ng kanilang subconscious mind. Yung subconscious mind, hindi nito alam ang totoo o hindi, 'no. So, puwede mo siyang lukuhin, puwede mo siyang, kukunwariin. Kaso nga lang ikaw as a may-ari, like say kung ikaw po ay isang Libra, kaso lang yung subconscious mo is like a buwan. So, kumbaga ibig sabihin po 'no, lahat po ng hinaing mo, lahat po ng gusto mo sa buhay, etong ganito dahil po natatakpan po noon kung ano man po yung iniisip mo. So, parang ito ba yung buwan, ito yung subconscious mo tapos nandito ka po 'no. So, hindi mo alam na ang nakatakip pala sa'yo is parang nalilito din. Kumbaga sa akin, ang subconscious mind kasi makasimbol po siya talaga po as a buwan. Ang buwan kasi is it doesn't know what is wrong or what is right. Inaano lang po sinusunod lang po nito kung anong gusto po ng isipan po ng bawat isa, kung ano po ang consciousness po ng Libra, 'no. So, kung ang consciousness po ng Libra ngayon is parang hindi po siya makagalaw, hindi po niya alam po dahil po ito sa kanyang subconscious. Yung subconscious po natin, lahat po tayo meron nun. Yung imagination po natin na natatakot ka, na parang hindi totoo ang nakikita mo, ito po'y dahil lang po sa iyong subconscious. So, kung ikaw po'y aware, kung ikaw po'y gising, kung ikaw po'y awaken, talaga pong ang dalawang mind mo niyan is actually nakikita mo. Kasi tatlo po 'yan, 'no. Itong subconscious mo at saka itong conscious mind mo, ito ang subconscious mo para sa wala, and then ikaw po itong nakatingin, ano. There is no lahat po ng Biblia po natin is just an allegory. Parang tinitingnan po natin na ikaw 'to. Pero actually most of us were not aware ano ang ginagawa po natin dito sa mundong ito. Parang nakatingin ka ba? Parang ikaw po yung nakita mo kung ano ang iniisip mo tapos kung ano ang binibigay ng subconscious mo, and you know what's going on, 'no. And, makikita ito ng reader kung sakasakali man po na, ang inaano po niya is metaphysical or yung hindi po natin nakikita. Now dito naman po, kaya ka po nagkakaroon ng eto po sa pakiramdam po ninyo parang hindi ka makakagalaw ba, alam mo ba kung bakit? Kasi lahat po ng system mo parang hindi siya gumagalaw. Yung parang lahat po ng inner system mo hindi gumagalaw dahil po sa iyong dugo. So, sabihin natin mayroon ka pong alta presyon. Dito po kasi sa card natin, ito po yung nakikita ko. And, kung pagsabayin po natin lahat, puwedeng sabihin natin na may mga tao po na involved dito na actually humihingi ng hustisya. And, eto kasi it's like kung pag-anuhin ko 'to, parang etong babaeng na 'to is like a green witch or sabihin po natin na, makalumang nilalang po actually. Dati po actually tao, isa po siyang physical being, kaso nga lang po nung mamatay na po siya ng pagkatagal-tagal na po, hindi na po niya na-recognize kung sino siya, kung saan-saan po siya pumupunta 'no.
And, ito po ang nagbibigay sa iyo ng subconscious mo, 'no, na parang kumbaga sa akin humihingi ka ng hustisya. But it doesn't mean Libra na ginagawa mo 'to. Eto lang po ang nararamdaman niya. And, actually sa atin gusto ko lang ikuwento po sa inyo na pagdating po kasi sa astral, there is no such thing as time. Hindi rin puwede po yung, kahit sabihin po natin, okey sa sitwasyon po na ganyan, meron po akong pasyente na sinasakop po siya or pinapasukan po siya ng nilalang na galing po sa dagat. Itong galing po sa dagat or galing po siya sa tubig, actually isa po siyang tikbalang, pamilya po ng tikbalang, pinatay po yung anak niya sa ilalim po ng tubig. Well, hindi naman sinasabi natin na pinatay kundi natabunan or sabihin po natin na naluksuhan ba, 'no. Alam mo na yung marami marami dito ang lake, marami dito ang mga salog, mga sapa, 'no. And, talaga pong may pupunta doon, may madidisgrasya talaga 'no, at the time po na baguhan pa lang po ako dito. And kung tingnan ko siya actually, yung tikbalang na yun is ano na siya sa rage po niya, sa galit po niya kasi siyempre kung iisipin mo po parehas na parehas lang po yun sa atin 'no, isa din po siyang ina. And, dahil napatay po yung anak niya, pinatay din po niya yung, pumatay dun sa anak niya. Napatay yun talaga actually sa totoo lang, maraming history dito. Kaso lang po, bakit nauulit ito sa ngayon? Hindi naman yung, client ko ang pumatay dun sa anak niya, but it's all the same, energy. So, they base upon vibration, they base upon energy. Kasi itong babaeng na 'to is like nag-iisip din po ng anak niya, tapos ganito, tapos ganyan. So, gano'n po 'no, do'n ko nalaman guys 'no, do'n ko po naintindihan na, gano'n pala 'no. Pagdating pala do'n sa hindi natin nakikita, actually there is no time frame. And, do'n ko rin naiintindihan na sa labas po ng mundo, sa invisible po natin, there is no such thing as time. Walang kahapon, wala po ngayon. Kung nangyari po 'yun ng ilang dekada na po, mauulit po 'yan ngayon kasi parehas lang po yung energy nila. Kahit sabihin kong pakiusapan ko na hindi po 'yan ang pumatay ng anak mo, pero actually, ang inaano po niya is siya. Parehas lang po sila ng energy. They don't care kasi wala na po siyang mukha dahil po dun sa galit niya 'no. Now, masasabi mo ba kako na masama po ang mga elemental na 'yan? Na actually it's not. 'No, para sa akin po masabi ko din talaga sa kaniyang di actually they are in state of grieving, 'no. Ito po yung dahilan na kung bakit ayaw po ni Panginoong Hesus na magtatagal po tayo sa grieving kasi we don't know what's really happen on the other world, 'no. And, kapagka naggi-grieve ka po 'no, forever po yun, hindi po yun magbabago po pagdating po sa astral. So, ang mga tao po na namatay na namatay na po sila ngayon, pero actually, namatay po sila in circumstances na parang naghihinakit sila, naghihinakit sila, nag-aano sila, lalong-lalo na po sa mga tao po na hindi po kinaya nila. So, at the time po na nagpakamatay sila, gano'n din po 'yun pagdating po ng astral, pagdating po ng kaluluwa nila. Kasi po alam niyo kung bakit? Kasi there is no such thing as, things that we make it and after that they will just die and then go away. Parang sabihan po natin ngayon sa sinabi po nating kaluluwa. Ito po ang sinasabi ko sa inyo na marami po talaga ang hindi po nakakaalam na kapagka pinatay mo po ang isang kaluluwa in time of that, kahit po sabihin natin na ni-rape mo siya, inano mo siya, and akala mo nakakawala ka na. No, mali po, napakamali po ng ano mo, mali ang pag-ano mo kasi that time po ang kaluluwang po 'yan actually is like, kauumpisa pa lang po niya. Actually, this body is like a suit, parang damit lang po natin 'yan. Pagka wala na po 'yan and tanggalin po 'yan, andiyan pa rin po yung pinaka-espiritu. Ito po yung tinatawag ko sa inyo na kung ano po yung pinaka-psyche po ng Libra, pwede po nating makikita po natin ito lahat dito. And puwedeng sabihin ko sa inyo na Libra, actually ganyan po ang mind mo kasi po dahil po sa subconscious mo. And, dahil ganito po yung mind mo, ganito din po yung subconscious mo kasi we cannot hindi natin puwedeng gawin po na 'to na kahit sabihin natin na napakasama pa ng pangyayari, nag-away po kayo ng boyfriend mo, pero actually hindi ka po puwedeng matulog na gano'n pa rin po ang estado ng mind mo. Kasi kung gano'n po ang estado po ng mind mo, actually pagtulog mo na nakaalis ka sa katawan mo, lahat po marami pong problema po na dumarating. Kaya nga po, "No, hindi ko ginagawa 'yan madam." Actually you do, you did.
'no? Lalo na po kapagka ang asawa mo nag-iiba, dahil po ito sa tinatawag po natin na yung subconscious mo, pero hindi mo po alam yun. You're not aware, 'no? And, mostly sa atin, ang gusto lang po nilang malaman, kaya nga po marami po sa atin nakatingin dito sa tawas, kasi gusto lang nilang malaman kung ano nangyari po sa kanila. Pero hindi, they don't get what I mean. They don't get na ang sakit po natin actually tayo lang po ang may gawa. Mas madali kasi sa atin na sabihin natin na si ganyan po, si ganito po, si ganyan po, 'no? Actually, it's not. Sila lang po yung circumstances po na lumalabas po sa ating buhay, kasi yun po ang inisip natin. Kung takot na takot ka po na nanakawan ka, marami pong magnanakaw ang lalapit sa'yo. And the same thing here. So, hindi ko ito masasabi pong negative nor positive. Puwedeng sabihin ko po na actually, Libra is in the middle of things. Kasi po dito kasi in the past, parang nakasabay ba siya sa alam mo, mali-mali yung tinatawag po natin na iba't ibang klase po ng sekta, 'no? Usually, maling-mali po yun na puro ka barkada, puro ka kaibigan, puro ka barkada, punta dito, punta doon, 'no? Actually, alam mo lang sa barkada niya, pero hindi mo alam kung ano po ang dala niya. May dala-dala ba siyang problema? And isa ka din pong empath, pag-uwi mo lahat ng problema niya dala mo na, and, dito naman pagdating naman dito, okay siya pagdating dito, kaya ito masasabi ko lang is very positive. Parang makikita ko na po siya na positive, kasi po kinakaya niya po lahat po kung ano man po ang nararamdaman niya. Welcome po actually Libra, 'no? Napakaganda po ng card mo. And, bakit ko sinabing maganda? Kasi po kahit po ganito po siya, pinipilit mo as a conscious mind, as a person, as a human being, as a tao, na kayanin mo lahat ng binigay sa'yo, because kaya mo 'to. Kaya natin 'to, 'no? Binibigay lang po kasi sa atin, mostly kasi sa atin is like nagagapi ng problema ba, na nagpapagapi ng problema, nagpapagapi ni Tampulana, ni Pedro, no, na kung ano-anong sinasabi ni Pedro, anong sinasabi. We cannot change other people, but we cannot change but we can and always change our mind. Na ito po ang ginagawa po ng Libra sa ngayon. And, dito po, ito pong babae nga 'to, actually, she is only in the past. No, pero she's neither sa mundo po niya, she's neither on the past, neither on the past, no, and, neither in tomorrow. Ito lang po ang ginagawa niya, yung bagang I think if she is aware, parang tinitingnan po niya na itong si Libra ngaya, ganito ang gawin ko, ganito, kasi kung ano man po ang nararamdaman niya, kasi i-implement niya ito sa ibang tao po na nabubuhay. Kaya ko sinasabi ko sa inyo po ba, masaklap ang mabuhay, 'no? And, kasi kung buhay nga po, kaya masabi baga natin, 'no, let the dead bury the dead. So ibig sabihin nun, 'no, parang ilibing mo yung taong bayaan mong ilibing nung patay, yung patay, 'no? So they're both dead, 'no? So, sa akin, ito din po yung nangyayari po sa mga tao po ngayon, 'no? And dito kasi itong tao na 'to, hindi niya alam, or kung alam ba niya na patay niya, pero gusto po niya may kasama siya lagi. Isa na po yung inaanuhan po niya na Libra. Sinasako po niya yung 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 tinatawag po natin na subconscious mo, and hindi mo po alam. Okay? Ito po, sana po na-gets po ninyo yung ibig kong sabihin, guys, 'no, kasi talaga pong din in the future po natin, actually very positive po ako sa makakawala po siya sa lahat pong tanikala pong binigay sa kanya, sa mga kadena, sa mga gastos, 'no. Makakawala po ang tinatawag po natin na Libra, 'no. And, itong mga nakaraan po niya, it's okay, they are already in the past. Bayaan mo sila, ilibing mo sila, ipaligo mo sila. 'Pag once na naliligo mo, pinaligo mo, pinaalis mo na rin sila sa buhay mo, 'no? Okay? So, ito po nangyari po sa ngayon. Tingnan po natin yung nakaraan po ng Libra. Libra.
Okay, Libra, kung titingnan natin yung Libra yung nakaraan 'no, um, kasi sa kanya ito 'no, actually prolong o sabihin po natin na may sakit po ang Libra kahit noon pa 'no. Puwedeng sabihin po natin dito na parang kinakaya po niya lahat 'no, maano po niya ang problema. Dito kasi sa akin 'no, meron po siyang lalo na yung nakaraan puwedeng sabihin po natin na stress siya masyado ano and, ang iniisip kasi ng Libra, "Ano ba ngayon mamamatay na ba ako?" 'No. Eto kasi yung iniisip nila sa ngayon 'no. Etong ano natin or puwedeng sabihin po natin na yung kapitbahay mo or yung sinabi po natin na kung nasaan ka po nanggaling 'no, itong Four of Stone 'no, parang iniisip mo ba 'no, parang nasisira ang mind mo na iniisip mo na, "Yeah, mamamatay na po siguro ako 'no." And eto guys, actually marami din eto pong sinasabi ko sa inyo na mga sekta, hindi rin po kasi niya alam kung saan po sila, nasaan po sila sa ngayon 'no. And, actually guys 'no, eto na po yung tinatawag ko sa inyo na we cannot really blame other people for our problem. Kasi po, kung titingnan po natin dito, dito lang po sa card na 'to, puwedeng sabihin ko sa inyo na dahil po sa kanila nangyari po 'yun. Pero actually, paano ka turuan na, paano ka aakayin ng isa ring bulag na hindi rin po niya alam kung ano po nangyari sa kanya. So, we cannot really blame other people for what they are doing. Laging tingnan ninyo kasi sa likuran po nun. Kaya nga sinabi ko sa inyo 'no, actually ang mga diwata, they are bad, they are good. Pero mostly po sa mga entity po na hindi ko nakikita, when they are doing bad things for other people actually, dahil po meron po silang ginawa, meron po silang dahilan. There always a reason, 'di po ba? 'No, kahit siguro kayo alam po ninyo na lagi po na may rason kung bakit po ginagawa ng isang tao 'to, alam man niya o hindi. Pero mas nakakaalam po yung mga tao po na hindi siya kilala kung arukin po talaga ang pagkatao niya. Madaling umarok ng ibang tao pero mahirap po arukin yung pagkatao po natin. We cannot really actually do that. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi po kayo nakakaalis sa katawan niyo. Maliban na lang sa mga tao po na sabihin po natin na impat, marunong po talaga, aalis po sila sa katawan nila ta's tingnan talaga nila kung ano po nangyari po sa inyo. But alam ko po na hindi lahat nagagawa nun because we are so busy, hanap po ng pagkain, may problema dito, may problema diyan, 'no. Tayo din po may gawa nun kaya sabihin po natin na may mga ibang tao po na nakaangkla. Dito kasi in the past kasi parang pinagtutulungan ka po ba, Libra pa ng mga tao po na alam mo, so yung mga tinatawag ko ng kuliglig, 'Pag sinabi kong kuliglig po, alam mo po may plema ka po dito sa ano mo, may plema ka dito sa lalamunan mo. Minsan po may tinik diyan 'no. Kung minsan diyan hindi nagagaling po kung halimbawa nga natinik ka hindi po gumagaling. Alam mo ba kung bakit? Kasi po diabetes ka. Pero actually guys 'no, meron pa akong sasabihin sa inyo na actually 'pag meron ka pong problema po sa dugo 'no, ang tinatawag po nating parasite bacteria is yun na po tinatawag ko sa inyong kuliglig 'no. Ang kuliglig po is yung tinatawag natin na ungo ba sa Bisaya 'no. Tapos, may mga term po 'yan. Eto naman kasi sa akin masasabi ko talaga siyang babae po na nakatuwad 'no, o isang babae po na nakatuwad and, lumalakad po siya sa pamagitan po ng kanyang kamay, tapos ang kanyang paa, katawan nasa taas, baliktad po siya. Sana makita ninyo yung nakita ko guys para po kahit papaano po hindi pa ako magpapaliwanag sa inyo. And eto po actually like in the past po 'no, actually may nagalit po sa inyo Libra na isang manggagamot. And ang manggagamot na 'to patay na siya. And ang patay na 'to na manggagamot na 'to actually isinumpa niya po na lahat po ng mga tao po like mga tao po na mga manginginom, mga mahilig po sa nightlife 'no, nabibigyan ka po niya ng sama ng loob. Pero kinakaya mo 'to, hinaharangan mo 'to Libra and makakalampas ka po sa lahat ng ginagawa niya. Actually, this is really a form of tarot na kung saan makikita mo talaga kung anong ginagawa ng Libra noon or anong ginagawa po sa kanya. Maraming ginagawa sa kanya. Kung sabihin natin na, yeah, siya lang po ang may alam nito, parang gusto na po niya magpakamatay, kinakaya niya lang po, paano po hindi po siya mamamatay-matay, may nalaman po niya, may mga tao po. Hanggang sa makikita niyo, parang ano ba, ang buhay kasi natin parang sibuyas ba, balatan mo man siya ng bulatan, meron pa rin na iba, hanggang sa makita mo yung pinakadulo-dulo niya.
Then magtataka kayo, "Bakit 'di po ako nagaling madam?" Opo, kasi po patong-patong po ang problema mo. Bakit ayusin po natin ito 'pag meron kang sumpa 'no, parang sumasakit ang tiyan mo, hindi gumagaling ang iyong sugar 'no, nahihirapan kang huminga, usually nangyari po ito dito po sa atin kung nasaan ho kayo nanggaling. Kung umalis ka ba ng ibang lugar o kung ano, nakuha mo 'to is malapit lang po sa'yo. Puwedeng sabihin po natin na kapitbahay mo na ano po, na talaga po siyang nagalit po sa inyo. Eto na din po yung tinatawag natin na kasama. No, na pagtiyagain ko siya. Mabuti na lang po dito sa ending po ng isang, libra, napakaganda po ng ending nito kasi lahat po siya magbabago. I have beautiful card here na kumbaga, iniisip mo na lang na hustisya na lang po, bahala na po ang may kapal sa kanya, siya na po ang bahala sa kanya pero ako kakayanin ko po lahat ng ginawa po sa akin kasi binigay po ito sa akin ng Diyos Ama. Ito po ang yung usually po na inaano po ng, Libra sa ngayon. And, tignan natin yung future po ng Libra. Oh, ang Libra po kasi naka-involve din po sila sa mga tao po sa ibang lugar, naka-involve din po sila sa ibang bansa, involved din po yung meron din po silang lupa. Pero dito po guys 'no, actually, I said this one actually is a beautiful card. Is very positive na po 'no, na tama na 'no, na bahala na po ang Diyos sa'yo. Then until you would learn na minsan kasi yung mga gumagawa din sa iyo is sakop din po ng pamilya mo. But in here, actually yung mga anak mo o yung mga anak mo, pamilya mo, actually pinakamahal na mahal mo. Kahit anong mangyari, nabibigatan ka po, kinakaya mo po. Actually, continuous po ikaw na nagtatrabaho. Ito po ang nakikita ko sa isang Libra. Napakaganda po ng card ninyo. I will not say na ano, kasi normal lang po yung mga ganito, pero dapat po makakalampas po kayo sa kahit na anong dilema, kahit na anong problema po, makakalampas po kayo because actually this life actually is a gift na binigay po sa inyo ng Diyos Ama. Huwag po ninyong sasayangin 'yan. Lahat po ng kakayahan niya, kakayahan mo din. Okay po, magandang gabi po sa inyong lahat and welcome po sa channel po natin. Bye po.